Marcos, ika-10 kabanata. Ang katuruan ni Jesus tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalo niya." Binasbasa ni Jesus ang maliliit na bata. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang lalaking mayaman. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak,
mga lupain dahil sa akin sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig sa panahong darating, magtatamo siya sa buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Ang ikatlong pagbanggit tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, "Pupunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao ay magkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, tuturuan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay." Ang pagiging dakila. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais nyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap ng aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong maibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman nito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Pinagaling si Bartimeo. Dumating si Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus! Anak ni David! Maabag po kayo sa akin!" Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David! Maabag po kayo sa akin!" Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dali ninyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus," sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus.